Salam ala asyrafil salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa mabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa liwanag ng Diyos. Kasi nga tayo, kailangan natin ng gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan natin magkaroon talaga ng tamang landas kung saan para magkakaroon tayo ng gabay sa ating pang-araw-araw na gawain. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang habag, sa kanyang awa, nagpapakita talaga siya ng kanyang liwanag. Kaya katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah al-misbahu fi zujaja azujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyya wala garbiyya yakadu zaituha yudhi'u walam yamsashu nurun ala nur yahdillahu bilinurihi may yasha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na makikita mo to Suratul Nur, na Allah subhanahu wa ta'ala sabi niya, si Allah ang liwanag ng mga langit at lupa. Tignan niyo mga kapatid, ang Allah ay liwanag ng mga langit at lupa. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa mga sifat, isa sa mga asma, pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, Nur. Katangian niya, Nur. Kaya kung anak nyo Abdul Nur, inshallah walang problema yan. Kasi nga isa sa mga katangian at pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dito sa sinabi ng Allah mga kapatid, nagpapakita ng Allah subhanahu wa ta'ala ganun na ganun ang kanyang kapangyarihan. Umaabot ang kanyang liwanag sa mga langit at lupa na hindi mo talaga kaya ikubli o kaya itago. Lantaran talaga nagpapalabas si Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun na ganun ang kanyang gabay. Ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala mas maliwanag pa kaysa sinag ng araw. Kaya hinilimbawa nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Nur ang kanyang liwanag dito mga kapatid. Ang halimbawa ng liwanag niya ay katulad ng isang siwang. Ang siwang, miska. Dati kasi ang mga tao, wala naman sila katulad natin sa panahon natin. May mga may mga bumbilya, may mga fluorescent bulb, lampara. May mga high-tech na tayo, may kuryente na tayo. Dati hindi ganun. May siwang talaga. Ibig sabihin may gap eh. Meron siyang parang guwang siya. Guwang. Nilalagyan kasi nila yan ng lampara. Yun ang tinatawag na miska mga kapatid sa Arabic. Nilalagyan nila yan ng lampara. Ang na yan, may guwang yan, may guwang, may gap, nilagyan nila ng lampara. At ang lampara ay nasa salamin. Allahu Akbar, may salamin pa. At alam naman natin ang trabaho ng salamin, yun po ang nagpapakalat ng liwanag. Ano na talaga to nakita naman natin yan ang mga lampara na merong salamin. At ang salamin, tingnan nyo, paghalimbawa ng Allah, ang salamin ay kagaya ng nagniningning na bituin na pinapaningas dito mula sa pinagpalang puno ng ulibo na walang silangan at walang kanluran. Ibig sabihin na walang silangan o walang kanluran dahil yun sa sa siwang ngayon. Ibig sabihin ang gap na yun, hindi siya nagkaroon hindi nag-spread ang kanyang liwanag. Kasi may guwang Kaya straight lang talaga, doon lang ang kanyang liwanag sa harap. Tingnan nyo, salamin niya, parang nangingning na bituin. Kasi kung titignan mo, ganun sumasayaw pang apoy. Kaya nagniningning talaga na parang bituin. Tapos nilagyan pa ng ulibo. Pinagpalang puno, ibig sabihin doon galing yan sa
sa lugar kung saan maraming ulibo, doon yun sa Siyam, sa lugar ni Kristo, kung ano pa doon sa Jerusalem. Pinagpalang puno tinutukoy dito. Tapos walang silangan at walang kanluran. Halos ang langis nito ay lumiliwanag kahit hindi pa ito nahipo ng apoy. Subhanallah. Ang mga tingnan nyo kung bibili ka ng olive oil, ganun na ganun ang kulay niya. Normal kasi yan sa olive yan. Ganun talagang kulay niya. Parang, halimbawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na parang lumiliwanag na siya. Allahu Akbar. Liwanag sa ibabaw pa ng liwanag. Nurun ala nur. Ganun ang ng liwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Liwanag sa ibabaw pa ng liwanag. Na pinapatnubayan ng Allah para sa liwanag niya ang sinumang kanyang nanaisin at nilalahad ng Allah ang kanyang kasabihan para sa mga tao at si Allah ang maalam sa lahat ng bagay. Kaya sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito mga kapatid, ganon na ganon ang pag-ahalimbawa o kasabihan ng Allah sa kanyang liwanag. Naaabutan tayo kahit saan tayo naroroon. Naabutan, nararamdaman natin ang presensya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit mapagtakwil ka pa o kaya tinatanggihan mo pa si Allah subhanahu wa ta'ala, mga tulad ng mga ateis, wala silang Diyos, pero sa oras ng kagipitan, sa oras ng aksidente, naalala nila ang Diyos. Ganun na ganun mga kapatid. Kaya hindi mo kaya yan kasi naabutan tayo ng liwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat, pati langit, pati nga sa kaila-ilaliman ng karagatan. May mga isda doon, subhanallah. Kahit sobrang dilim, kahit hindi na nila lumiliwanag ang isda, subhanallah. Ganun na ganun ang liwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid. May isda, mayroong liwanag. May iba, lumiliwanag ang kanyang balat. Ang iba, ang isda, mayroon sa kanyang dulo ng kanyang ulo, mayroong liwanag, subhanallah. Bakal nga Tingnan nyo ngayon, tingnan nyo mga fluorescent bulb natin, bakal, lumiliwanag. Ganon na ganon ang Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid, ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang liwanag umaabot kahit saan na hindi natin lubos maisip. Kaya ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala kasi, ang liwanag niya ay mas maibabaw pa sa liwanag dito na makikita na hindi natin kayang ikukubli. Hindi natin kaya itago ang mga liwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Anong dahilan? Kasi nga sa araw ng paghuhukom, maraming mga tao na mga ngatwiran ng baluktot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin nila, o Diyos ko, hindi kita nakilala. O Diyos ko, akala namin ikaw ribulto, subhanallah. O Diyos ko, akala namin ikaw si Jesus Christ. Hindi ganon, kapatid. Walang mga ngatwiran doon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, pinaabot niya ang kanyang liwanag sa mga kalangitan at sa kalupaan. Na patunay na ang Diyos ay nag-iisa. Na patunay na ang Diyos na dapat sambahin natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala din sa Quran, Rusulam mubashirina wa mundirin lialla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu azizan hakima. Ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang patunay sa sinabi ng Allah, mga mensaherong tagapagbalita ng mga ganda at tagapagbabala upang hindi magkakaroon sa mga tao laban sa ala ng pangangatwiran. Patapos ng mga mensahero at si Allah ang naging makapangyarihan na marunong. Tingnan nyo, subhanallah, yun palang dahilan mga kapatid. Wala tayong pangangatwiran. Baluktutin mo pa mga pangangatwiran. Tingnan nyo mga attorney. Ganun mga attorney. Alam na nila. Kitang-kita na nila ang ebidensya. Pero kung merong ilulusot nila. Mga ngatwiran pa. Kahit halatang halata na mali-mali na ang katuruan. Kaya sa Islam mga kapatid, gano'n na gano'n ang gawa, gano'n na gano'n ang katuruan ng Islam na napakaliwanag, napaka matuwid,
Kung darating, tanggap na tanggap sa iyong sarili. Allahu Akbar. Kaya marami pa nga, bonus pa nga yan mga propeta. Sa totoo lang, bonus na yan. Meron na nga tayong sign. Nagpadala pa ulit si Allah ng mga mensahero at tapos ang mga mensahero at mga sugo, mga kapatid, anong dala nila? Liwanag din, subhanallah. Ang Quran, mga aklat, mga kasulatan, lahat yan. Napapatunay din na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay liwanag. Kasi nga, napakalinaw eh. Hindi mo kayang itanggihan. Kaya, matatanggap mo kaagad sa iyong sarili na yan ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po mga kapatid sa Islam, ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya tayo pinabayaan talaga sa totoo lang. Bagkus, pinapaabot niya talaga ang kanyang gabay. Kaya sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi al-kitabu wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada'i wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yudlamun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, at ang lupa ay nasikatan ng liwanag ng Panginoon nito. At iilalatag ang talaan at dalhin ang mga propeta at mga saksi at hatulan ang kanilang pagitan ng may katotohanan habang hindi sila aapihin. Tignan niyo, subhanallah. Dito sa na ito, ang Allah subhanahu wa ta'ala, pinaabot niya rin ang kanyang liwanag dito sa lupa. Pinaabot ng Allah subhanahu wa ta'ala ang liwanag niya. Pati nga, nilatag nga ang mga talaan. Tignan nyo, nilatag. Kasi nga, napaabot, ibig sabihin, lahat ng mga natin dito sa mundo, mayroon talagang mensahero at gabay na pinadala si Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, hatulan nga tayo ng katotohanan. Hindi siya maghahatol sa atin ng mali-mali. At hindi rin tayo aapihin. Kaya ganon mahustisya si Allah subhanahu wa ta'ala. Na tignan nyo kung ang araw, mga kapatid, ang araw, titignan mo ang sinag ng araw, halos masisirang mata mo. Ganon kalakas ang sinag ng araw, mga kapatid. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang sinag, mas matindi pa. Sa tandaan nyo yan, mga kapatid, mas matindi pa ang kanyang sinag. Masusunog nga, pati anghel. Masusunog nga kung harap kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nga makakaharap doon. Si Angel Jibril, doon lang Hindi siya, sa Sidratul Muntaha lang siya. Ibig sabihin, doon lang siya sa puno ng sider, hindi siya pumupunta talaga sa trono. Kasi nga, kung pupunta siya doon, ay talagang masusunog siya. Subhanallah. Si Musa alayhi salam din, gusto niya makita si Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung kaya mo tumindig dyan, kasi magpapakita muna ako sa bundok, kung kaya mo tumindig dyan, makikita mo ako. Kaya ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagpakita siya doon sa bundok hanggang nawasak, subhanallah, nalipol ang bundok at nahimatay si Musa. Ganun na ganun, subhanallah. Kung ikaw, mga kapatid, makakita ng ganun, parang nuclear bomb ba? Tinapon doon sa tabi mo, sumabog. Pating bundok, nasabog din. Hindi ka mahimatay niyan. Sa sobrang impact na matamaan ka doon. Kaya ganun ang nangyari kay Musa alayhis salam. Nahimatay siya at naghumingi na siya ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala at naunawaan niya na hindi pa talaga makikita si Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo. Makikita mo lang yung Diyos doon sa kabilang buhay. Kung meron ka ng katawan na angkop para doon. Kasi dito sa mundo, hindi angkop ang iyong katawan. Tao tayo. Ang ating kakayahan ay limitado lang. Pero doon sa kabilang buhay, papalitan lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po, mga kapatid sa Islam, ganun na ganun ang liwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi basta-basta. Ang araw nga, subhanallah, kung makikita mo, masasaktan ang mata mo, paano na si Allah subhanahu wa ta'ala? Ang kanyang kasi nga gusto ng Allah ipakita niya talaga ang kanyang kapangyarihan, mga kapatid. Kaya mayroong isang hadith dito na binanggit na inulat ni Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu na narinig ko ang mensahero ng Allah sallallahu alaihi wasallam
na nagsasabi, katotohanan, nilikha ng Allah ang kanyang mga nilikha sa kadiliman, at saka hinagisan sila ng kanyang liwanag. Kaya ang sino mang nagpatama ng liwanag na iyon ay mapatnubayan. Allahu Akbar, tingnan niyo. Magpatama ka doon, mapatnubayan ka. At ang sino mang nagkamali nito ay maligaw. Kaya iyon ang aking sasabihin na tuyo na ang mga panulat sa pagkakaalam ng Allah. Isinalaysay ni Tirmidhi at itinama ni Albani. Kaya dyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa Islam, nagpapatunay dito na dapat tayo magpatama sa liwanag ng Allah. Hindi na ikukuble mo, hindi ka magpaano doon. Gusto mo kasi kaligawan, gusto mo, ganun ang mga tao sa ngayon, gusto nila maligaw muna para malaman nilang tama at mali. Subhanallah, hindi ganun si Islam, mga kapatid. Tinuturuan tayo, didisiplina tayo, minumulat tayo para hindi tayo pupunta sa mali. Hindi kailangan mo muna magkamali. Ganun klase tayo yan. Papayuhan mo ang anak mo, anak, gagawa ka mo ng masama, anak, lumabas ka, gumawa ka doon ng mga kalukuhan para matuntun mo ang tamang landas. Subhanallah. Tignan nyo, ganun na ganun ang tinuturo sa atin. Kaya mali talaga yan. Kaya sa atin, dapat ikaw mismo ang magpatama sa liwanag ng Allah. Gumalaw ka. Humarap ka, ikaw mismo maghanap ng katotohanan at patnubay. Kasi nga, nandyan lang yan. Kapag ikaw nagpatama sa liwanag ng Allah, talagang mapatnubayan ka. Kasi nga, yun ang kondisyon. Liwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala, nandyan yan. Lahat-lahat, nasasakupan niya lahat ng kanyang liwanag. Ang kailangan mo lang, magpasakop ka, kailangan magpatama ka. Para ikaw ay mapatnubayan sa tamang landas, para magkaroon ka ng matinong pag-iisip, para ang iyong kaisipan ay dalisay, busilak, hindi puro kalaswaan, kasamaan, panggugulang, panglalamang, o ano pa dyan mga gawain na karumal-dumal sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po, mga kapatid sa Islam, ito ang ating gawin. Magpatama tayo sa liwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nandiyan naman Quran, di ba? Basahin mo lang yan. Makakaroon pa yan ng liwanag sa buhay mo. Kasi nga, sinabuhay mo eh. Kaya, alhamdulillah, liwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ibabaw pa ng liwanag. Kasi nga gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, magabayan talaga tayo. Liwanag na nga sa ibabaw pa ng liwanag. Ganon na ganon ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang mahal nating propeta Muhammad SAW, alam niyo mga kapatid, nagdudua talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanyang dua sa hadith dito kapag nainulat ni Ibnu Abbas, na ayon kay Tawus, na narinig niya si Ibnu Abbas, na dati ang propeta Muhammad SAW kapag magdasal sa gabi ay kanyang sinasabi, O Allah, tingnan yung kanyang dua, Allahumma lakal hamd anta qayyimus samawati wal ard. Sabi ng propeta sa kanyang dua, O Allah, para sa iyo ang papuri. Ikaw ang tagapagtaguyod ng mga langit at lupa, at ang sino mang naroroon doon. Walakal hamdu walakal mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna. At para sa iyo ang papuri, at sa iyo ang pagmamayari ng mga langit at lupa, at ang sino mang naroroon doon. Walakal hamdu wa anta nurus samawati wal ard. At para sa iyo ang papuri, at ikaw ang liwanag ng mga langit at lupa. At sa iyo, para sa iyo ang pagpapuri, ikaw ang katotohanan. Ang iyong pangako ay katotohanan. Ang pangako mo ay totoo. Ang salita mo ay totoo. Ang paraiso ay totoo, at ang impyerno ay totoo. Subhanallah. Tapos ano pang kanyang dua dito? Ang mga propeta ay totoo. Si Muhammad ay totoo. Muhammad haq. At wasaatu haq. At ang oras ay totoo. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu. Sabi dito, sa iyo lamang ako nagpapasakop. Sa iyo lamang ako naniniwala, sa iyo ako nagtitiwala, at sa iyo ako nagbabalik loob. At sa iyo ako dumiling ng tulong,
at sa iyo ako magpahatol. Kaya't patawarin mo po ang anumang aking hinaharap at aking ipinagpaliban sa anumang inilihim ko at o kaya o mga aking ipinahayag. Ikaw ang tagasulong at ikaw ang tagaantala. Walang Diyos kundi ikaw. Walang Diyos maliban sa iyo. Walang kapangyarihan. La hawla wala quwwata illa billah. Walang kapangyarihan, walang lakas bukod sa Allah. Kaya yun isinalaysay ni Bukhari. Kaya sa hadith na ito mga kapatid sa Islam, napakaganda talaga mga kapatid. Dinuduan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, bagkos pinupuri na talaga natin si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang kapangalan, sa kanyang katangian, na siya talaga ang liwanag ng mga langit at lupa. Kaya po mga kapatid sa Islam, basta itong kagandahan din sa Islam mga kapatid, masalamat tayo, may mga scholar tayo, may mga dalubhasa tayo nang magpapaliwanag sa atin. Kasi nga, ang iba nagkakamali. Kung sinabi sa atin na liwanag ng Diyos, ang Allah, ikinapit lamang niya ang liwanag sa Kanya. Para bilang parangal sa liwanag. Ganun ang ating stand bilang Muslim. Hindi ang so sabihin mo Nurullah, light of God, tapos sasabihin mo Diyos na yun ang liwanag. Mali yun mga kapatid, hindi ganun ang pag-unawa. Liwanag ng Diyos, ibig sabihin ikinaakibat lang yan sa Kanya para magiging marangal ang liwanag na yun. Ganun na ganun. Example na lang, salita ng Diyos. Ang salita, hindi yun Diyos. Bagkus ikinabit lang yun sa Diyos para bigyan parangal ang salita na yun. Allahu Akbar. Kaya, ayun ang isa sa mga Kaya, alhamdulillah sa word na yun, sa liwanag ng Diyos, doon tayo nakakaroon ng idea mga kapatid, na ang Allah subhanahu wa ta'ala, gusto niya talaga tayong magagabayan sa tamang landas. Landas kung saan papunta talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa Islam, ito ang Allah. Gusto niya gabayan talaga tayo sa tamang landas na hindi gabay kung saan maliwanag. Gabay kung saan merong kaalaman. Gabay kung saan merong karunungan. Subhanallah. Hindi tayo mga blind followers. Liwanag talaga klaro-klaro. May karunungan, may kaalaman. Marami nga akong tinanong ilan pang Diyos nyo? Hindi nila masagot-sagot kasi nga hindi maliwanag hindi malinaw. Tayo alhamdulillah, ganun ang liwanag na gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka mahirapan, kaya mo sagutin, kaya mo panindigan, at ang pinakamaganda mga kapatid, na kaya kang iligtas sa kasamaan. Ganun ang Islam, ganun ang liwanag ng gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikaw, magagabayan ka para hindi ka maligaw. Tapos dala-dala mo pang kaalaman. Subhanallah. Itong kagandahan kasi example na lang. Ang mayroong panganib diyan. Example, ang pangalunya, mayroong panganib diyan. Magkakaroon ng kasiraan sa dangal, magiging masama ang pag-ugali mo, magiging mahalay ka. Yun, sa harap-harapan yun tinuturo sa atin ng kaalaman. Yun ang gusto ng Allah na gabay. Maliwanag talaga. Klaro-klaro. Hindi utusan tayo na hindi natin alam. Katulad ng ginagawa ng ibang bansa, naghuhubaran sila, tapos pupunta sila sa ilog, maliligo sila sabay-sabay. Subhanallah. Bakit maligo ka sabay-sabay pa talaga? Saan ang dangal? Saan ang katayuan mo bilang tao? Hindi na matinong pag-iisip mo yan. Katulad na lang, example, ngayon, Chinese New Year, o maraming mga agimat. Bakit mayroon ganun? May tanong-tanong. Bakit ganun? Hindi mo masagot-sagot. Kasi nga, sabi, yun kasing nasanayan namin. Yun na kasing namulatan namin. Subhanallah, hindi ganun sa Islam mga kapatid. Hindi tayo dapat sumagot ganun ang namulatan. Ano yan? Kultura? Pwede yan kultura, pero hindi kultura, religion to Dapat ang sagot mo, mayroong karunungan, mayroong kaalaman.
Alhamdulillah, sa Islam lang yan. Kasi nga, yun ang liwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipinaabot sa atin. Na gustong ng Allah subhanahu wa ta'ala mamatamaan tayo para po mapunta tayo sa Kanya. Kaya ang ating puso, mga kapatid, subhanallah, kapag natamaan ng liwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay nagiging mapayapa, nagiging matino, o kaya nasa kaayusan. Nagiging mapag-isip, nag-iisip ka na ng mas malalim. Allahu Akbar. Bata ka pa lang, malalim ng pag-iisip mo kasi nga natamaan ka ng liwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit anong pilit sa'yo, basta ikaw kumakapit sa Islam. Ganun na ganun, mga kapatid, kasi nga mahirap kaya yan ang puso mo, papasukan mo ng liwanag ng Allah. Mahirap sa panahon natin, mas maraming pagsubok, maraming naiwanan, maraming nataliwas, maraming naligaw, maraming tumatanggi. Kaya alhamdulillah, bilang mga Muslim, kakapit tayo, mayroon pa tayong liwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Para mayroon tayong babalikan. Mayroon tayong babalikan sa liwanag ng Allah. Ramdam mo yan babalikan ka. Babalik pala ako, babasahin ko Quran. Ano ba sinabi dito? Yun. Maging mapakumbaba ka pa, maging mapagmahal ka pa, maging maunawain ka pa. Itong kagandahan sa turo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, afaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu shahidun minhu. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung gayon, sino sa katotohanan o sa bayhina, sa patunay mula sa kanyang Panginoon at kanyang binabasa ito bilang saksi rito. Kaya subhanallah, kung ibig sabihin sa sinabi ng Allah, tinutukoy niya na ikaw nasa tama ka, kapatid, nasa katwiran ka, sa tama kang landas. Sa patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala na tinatahak mo. Kasi ang iba, bulag talaga sa katotohanan. Samba ng samba. Kung tatanungin, tamimi naman. Hindi na makapagsalita, hindi na makapagsagot. Alhamdulillah, tanungin mo lang sinong Diyos mo. Alhamdulillah sa Islam, sabi mo, Allah, proper name ka agad. Tugma na tugma talaga sa Diyos. Yung iba, tanungin mo, guguluhan pa. Sino bang Diyos niya? Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kung ibibilangin mo, sabi nila, hindi tatlo, isa lang, subhanallah. Doon na nagpapatunay na wala sa kanilang liwanag ng Diyos. Wala. Kasi nga, palpak ang kanilang isasagot. Inshallah, mga kapatid, hanggang dito na lang. Sana meron kang napulotang aral. Dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.